Yan, makikita nyo po yan doon. Ayan po, Jesus, the Alpha and Omega Ministry. Prophetic Healing and Deliverance. Search nyo po yan. Yan din po yung pwede nyo i-search sa Facebook. Once na may search nyo yan, makikita nyo po lahat ng nangyayari sa ministry. Yung mga healing and deliverance. So, may conduct po tayo ng prophetic. Yung prophetic po, ibig sabihin, yan po yung makapag-prophesy, yung kaya mong makita yung nangyari sa nakaraan, kaya mong makita yung nangyari sa kasalukuyan. Yan po yung prophetic, yung kaya mong mag-prophesy. Yan. Tapos yung healing, the moment na mayroong karamdaman at maniwala na kayang pagalingin ng Panginoon, yan po yung healing po. At syempre yung deliverance, yan po yung mga tao na inalipin ng demonyo. Diba? May idea naman na kayo kung sino si demon. Sila po yung inalipin dyan. Sila yung mga marong emotion. Sila yung magagalitin. Talagang hindi mo talaga maipaliwanag yung mga ugali. Yan po yung tinatawag na deliverance. Kailangan nilang mag-deliver. Kailangan nilang mag-deliverance. Yan, yung mga merong emosyon. Kailangan nilang mag-deliverance. So, yan po yung ano po natin. Hallelujah. Sa mga hindi pa po nakafollow, paki-follow po Jesus, the Alpha and Omega Ministry. Yan po yung pinaka-page natin sa main church, Tanhay. Hallelujah. Glory to Jesus. At syempre po, dito sa ating lugar ng 13 is magkakaroon tayo ng crusade. Makikita nyo po dyan si Prophet. Kaya be excited, family, to receive your healing, to receive your deliverance. Kaya mas maganda talaga na nandoon tayong lahat at nandoon din yung mga family natin para mailapit natin sila sa Panginoon. Diba? Mas masaya yun na ma-invite natin sila sa church. Diba? Amen po. Amen. Mas masaya ma-invite natin sila sa church kaysa kung saan-saang galaan. Diba? Mas maganda nagkakaisa yung bawat pamilya sa gawain ng Panginoon. Amen po. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. So once again, I want to acknowledge lahat ng mga hindi ko na-acknowledge. At syempre po ang ating family from 13 Martires, Sunshineville, ating mga young people, hindi ko na kayo isa-isahin. Alam niyo na kung sino kayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah, glory to Jesus. At syempre, ang ating family from General Trias. General Trias. Ang ating family from General Trias. Hello, family Maria. Hallelujah, glory to Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Siyempre po ang ating family from Santol, Tansa, Cavite. May biological family. Glory to Jesus. Palakpakan natin ang family. Hallelujah. Bawat meron tayong itataas sa Panginoon, meron tayong i-honor, is kailangan natin ipagpasalamat sa Panginoon ang mga buhay nila. Diba? At siyempre po ang ating family from Bagsibol. Hallelujah. Welcome to family. Hallelujah. Glory to Jesus. At syempre po, ang ating family from San Juan, General Trias din po. Glory to Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So, ang ating din po mga ministers, Minister Julie, Minister Chan, and Minister Jay. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. At syempre po ang ating Pastora Vicky Cuevas Gracious. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. And especially ang ating spiritual parents in the Lord, Prophet Joe Marichaos and Prophetess Virginia. Hallelujah. Glory to Jesus. At syempre po sa ating mga viewers, welcome po sa ating Sunday service here in Chong Naikawig, Cavite. As you are still connected to this ministry, be blessed in the land of the living, and surely your life will never be the same again. In Jesus' name, hallelujah, glory to Jesus. And please share, like, and follow our page, and
also ang ating main page, Jesus, the Alpha and Omega Ministry. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. So are you excited, family? Amen. Amen. Dapat lagi tayong excited na makapakinig ng salita ng Panginoon. Diba? Na makapakinig ng magandang balita ng Panginoon. Diba? Mas masarap pakinggan lagi yung magandang balita kaysa sa hindi magandang balita. Diba? Diba? Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Kaya be excited, family, and be ready to receive your portion. Hallelujah. And as long na nag-sacrifice kayo, hallelujah, alam naman natin na blessings is always our portion. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. So, sige, be ready and pakinggan natin mabuti. Pakinggan talaga natin mabuti. Hindi lang pakinggan, kailangan talaga isabuhay natin. Isabuhay, isa-isip, at isa-puso natin. Diba? Katulad natin sinasabi ni Independent na nagsasalita kami dito. Hallelujah, na nangungusap sa inyong Panginoon. Tapos after nito, parang walang nangyari. Diba? Kailangan, ang laging tandaan, isabuhay natin. Diba? Kung ano yung mga sinabi dito, isabuhay, ibig sabihin, i-apply natin sa buhay natin, di ba? Kung magagalitin ka noon, sinabi dito, huwag ka nang magalit. Kasi once na magagalit ka, magkakasakit ka. In Jesus' name. Amen. Anong gagawin? Pray. Pray. Yeah, di ba? Pag sinabi mo magalit, huwag talagang magagalit. Di ba? Huwag talagang mag-emosyon. Kaya yun yung sinasabi na isabuhay natin lahat ng ating naiintindihan, lahat ng ating naunawaan. Yan po yung ibig sabihin. Isabuhay, isa-isip, lagi natin pagbulay-bulayan. Diba? After nito, pagbulay-bulayan na ganito pala yun. Ganito pala yung ibig sabihin nun. Ganito pala yung gustong ipabatid sa akin ng Panginoon. Yan, lagi natin iisipin. Huwag tayong mag-isip ng mga problema. Diba? Ang lagi natin sinasabi dito sa Diyoon, ang problema, huwag mong problemahin. Hayaan mo ang problema sa'yo. Diba? Ang ganda-ganda nun. Hayaan mo yung problema sa'yo. Huwag siyang problemahin mo. Ang dali-dali lang naman. Wala namang bayad yun. Kundi sana kung babayaran mo ng 1 milyon yun, hindi naman, libre lang. Diba? Ganun yung gagawin natin. Diba? So, isang puso. Diba? Mahalin talaga natin lahat ng naiintindihan natin. Diba? Huwag natin na hayaan na nakawin lang ito ni Satanas. Alam naman natin na si Satanas is mandarambong, mandinig lang lahat na ng salita na talagang hindi talaga maganda. Andyan talaga yung kay Satanas. Hallelujah. Glory to Jesus. So, are you excited no family? Amen. Ba't parang inaanto kayo? Shout hallelujah, family! Hallelujah! Okay. Once nasisigaw tayo ng hallelujah, yung kamay natin, once na nakataas yung kamay natin, that means victory is our. Diba? Kung sinabing hallelujah, hallelujah! Glory to Jesus! Ganyan, kailangan nakataas yung kamay, hindi yung bibig lang yung nagsasalita. Diba? Once again, shout hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus! Glory to Jesus! Praise the Lord! Praise the Lord! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! Glory to Jesus! Praise God! So, eto na po. Hallelujah! So, ang ating pagbubulay-bulayan ngayon, family, is about how to defeat Satan. Paano nga ba natin matatalo si Satanas? Diba? Ang ganda-ganda ng topic natin. Alam naman natin si Satanas is talagang mga alipin talaga yan ng tao. Diba? Kaya yan, ano natin, pakinggan talaga natin mabuti. How to defeat Satan. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Alam naman natin na lahat ng ating nararanasan, mga galit, mga buod, mga hinanakit, tapos after nyan, hahantong na sa sakit. Diba? Amen. Diba? Yan. Lahat ng mga wrong emotion is papunta yan sa sakit. Diba? May nakita ba kayong high blood na hindi mo na nagalit bago inatake?
May nakita ba kayo? Wala po. Wala, di ba? Nakita nyo naman, yung mga napapanood natin sa TV, di ba? May bad news na dumating in Jesus' name. Tapos, ano nangyari doon? May ano pala sa puso. In Jesus' name. Nakarinig ng bad news, ayun na, inatake na. Di ba? Kasi nagalit, bakit ganito, bakit ganyan? Ano nangyari? Ganyan-ganyan na, naglalala na. Ayun, nangyari. Di ba? Kaya yan. Once na nag-wrong emotion, nagkasakit, hantong yan, kamatayan in Jesus' name. Di ba? Yan yung gusto ni Satan. Yan yung gusto niya sa mga tao ng Panginoon. Pero ang Panginoon, anong gusto niya para sa atin? Di ba? Mabuhay tayo ng walang hanggan. Magmahala ng lahat. Di ba? Kaya nga yung fruit of the Holy Spirit is yan dapat yung nagmamanifest sa bawat isa. Ano ba yung fruit of the Holy Spirit? Ano yung fruit of the Holy Spirit? Hallelujah. Fruit of the Holy Spirit, nandyan yung love, nandyan yung joy, yung peace. Marami po yan. Siyang pa yan. May self-control, gentleness. Marami po yan. Yan dapat yung nananahan sa katawan natin. Kasi yung katawan natin is temple ng Holy Spirit. Hindi yan temple ni Satanas. Diba? Kaya dapat, Holy Spirit, yung fruit niya, yung magmamanifest sa katawan natin. Yan dapat yung dapat na tumira dyan. Hindi yung mga gawa ng demonyo, hindi yung gawa ni Satanas. Diba? Amen. Hallelujah. So yun, the more na nagalit, the more na nag-wrong emotion, nagkaroon ng sakit kasi hindi lang tayo sa physical merong labanan. Hindi lang through physical tayo merong laban. Hindi yan sa boxing, hindi yan sa karate, hindi yan sa barilan. Di ba through physical naman yan? Ang masasaktan sa yung physical. Di ba? Meron din tayong laban through spiritual. Yan, meron din tayong labanan na ganyan. Kaya hindi pwede na ang malakas lang sa iyong katawan. Tapos yung spiritual, tulog. Diba? Yan, hindi pwede na yung spiritual natin. Kasi sa spiritual natin is meron din yung labanan. Diba? Spiritual is yan yung mind natin. Marami naglalaban dyan sa mind natin. Ano yung mga naglalaban sa isip natin? Ano yung mga tingin mo ba? Sabihin, wala na naman ako pambili ng ulam. Wala na naman ako pambaon sa school. Wala na naman ako pambili nito. Diba? Yan yung mga naglalaban sa isip natin. Lahat ng kawalan, lahat ng kahirapan, lahat ng mga sakit. Yan. Masakit yung ano ba yung masakit? Masakit yung tuhod ko. Diba? Yan yung mga sakit-sakit. Anong dapat mong gawin? Iinom ba ako nito? Iinom ba ako nan? Yan yung mga naglalaban sa isip natin, mga spiritual battles. Yan, kaya pansin nyo, malakas ba yung katawan nyo, tapos tulog yung spiritual nyo, kailangan nyo gisingin yan. Diba? Kasi si demon sa nagpamanifest sa isip ng tao. Diba? Once na nakapasok si demon, susunod na si Satan. Kaya yan yung bantayan natin. Kasi alam naman natin, yung mga espiritu na yan, hindi natin nakikita. Kasi spirit na yan, buti sana kung makikita mo yan. Once na makipagsuntukan sa'yo, gagantihan mo lang. Hindi naman ganon. Spiritual yan. Nagpamanifest yan sa isip ng tao. Di ba? Hindi nakikita. Di ba? Once na mag-wrong emotion, bigla na lang may masakit sa ganito, bigla na lang may masakit sa ganyan, ang hindi natin namamalayan. Minsan nga, mayroong masakit na hindi mo alam kung saan ang galing. And then yung tinatawag na spiritual battle, hindi natin nakikita. Hallelujah. Kaya paano natin yan lalabanan? Hallelujah. So dito, in the book of Luke, chapter 10, verse 19. Hallelujah. Basahin natin, family. Luke, chapter 10, verse 19. Hallelujah. Pala. Ayan, Jules, yan. So, English muna tayo. Sabay-sabay tayo, family. Luke chapter 10, verse 19.
Behold, I have given you authority to tread into serpents and scorpions, and over all the power of the enemy, and nothing shall hurt you. Sa Tagalog, binigyan ko kayo ng kapangyarihan, pamaas at makalagdan, at lahigin ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang makakamalapit sa inyo. Binigyan naman pala tayo. Anong dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin? Binigyan naman pala tayo. Gamitin. Hindi pwedeng binigyan kayo ng armas, tapos hindi nyo gagamitin. Susugod kayo sa gera, tapos may dala nga kayong armas, hindi naman din kayo lalaban. Ano mangyayari din sa inyo? Diba? Yan, binigyan daw tayo ng otoridad. Diba? Kitang-kita nyo naman. Hindi ko naman yan sinulat ng dyan. Nakasulat talaga sa Bible yan. Pwede nyo i-search po ngayon. Pwede nyo i-search ngayon sa Bible. Nakasulat po yan sa Bible. Kaya dapat sa binibigay sa ating otoridad, natapakan at labanan lahat ng kahanan sa tanas. Hallelujah! Glory to Jesus. Mga gawa, sa tanas. Hallelujah! Lahat ng kapangyarihan, ng kaaway, meron tayong authority. Binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon at tapakan lahat ng yan. Kaya dapat yan yung ginagawa natin. Hindi sa panahon ng problema, pinoproblema. Wala na nga, malapit na naman yung bayarin namin ng kuryente. Malapit na naman yung bayarin namin ng tubig. Diba? Yan sabi ng Panginoon, binigyan ko kayo ng kapangyarihan para tapakan yan. Ibig sabihin, pag kumating yung mga bills na yan at wala ka pang hawak, anong gagawin? Anong gagawin? Diba? Kausapin natin ang Panginoon. Puri lang naman yan. Wala namang bayad yan. Yung iba, mas pipiliin ka once na may sakit. Sa hospital, alam naman nila may bayad doon. Ayaw nila sa libre. Gusto nila doon sa may babayaran sila. Diba? Ganun kasi inano sa atin ng mga ang mga gawa ng kaaway. Yun yung minanipulate sa atin. Na once may karamdaman, once na may kahirapan, takbo sa kapitbahay, takbo sa ospital. Yan yung mga sinisiksik sa isipan natin. Kaya yan yung mga spiritual battles natin. Diba? Kaya dapat paghawakan nyo yan. Once na merong kahirapan, kasakitan, pray sa Panginoon, loob, surrender lahat ng sama ng loob, lahat ng emosyon, surrender lahat ng mga problema, surrender lahat, ano man yung kailangan mo, hingin mo sa Panginoon, pero bago yan, surrender talaga lahat. Yung mga sama ng loob, mga galit, mga tampo, yung meron man kayong kagalitan, isurrender nyo lahat sa Panginoon yan. Kasi kung kayo lang mismo sa sarili nyo, ang mag-amin, papatawarin ko na siya ngayon. Kasi Pasko naman. Papatawarin ko na lang siya ngayon kasi birthday niya naman. Diba? Ganun lang. Ganun lang. Diba? Pero after doon, tapos na ng birthday, hindi na tayo magpansinan. Diba? Hindi po ganun. Kailangan isurrender natin lahat sa Panginoon. Amen. Kasi, yes, yun sabi na, huwag natin gawin mabigat yung magaan. Kung alam natin na bibigatan tayo, surrender natin sa Panginoon. Hindi tayo nagtulong sa Panginoon. Handa naman tayong tulungan. Kung mabigat yung dala mo, kayong tulungan ng Panginoon. Hindi ka kayong tulungan ng kapitbahay mo. Amen. Diba? Kung kaya kang tulungan yan, once na mahirapan yan, sige. Example, may dala kang bigas. 50 kilos. Diba? Alam sa sarili mo na hindi mo kaya na ikaw lang mag-isa. Diba? Kung hihingi ka ng tulong sa Panginoon mo, example, yung bigas is yung mga problema, kahirapan, kasakitan, yung 1 kilo ng bigas, example lang yan na, in Jesus' name. Example, ilarawan sa isip nyo. Yan. Tapos, sa dami sa 50 kilos na yan, ng mga problema at kasakitan, alam sa sarili mo na hindi mo kaya. O kanino ka lalapit? Hindi pwedeng sa kapitbahay mo. Pwede ba tulungan mo muna ako ngayon? Dali natin tulungan. Sa ospital. Puro ng sakit. Yung 50 kilos na yun, sakit. Sakit sa paa, sakit sa ngipin, sakit sa tuhod, sakit sa tiyan. Jesus name, 50 kilos na sakit.
Pre, pwede ba tulungan mo muna ako dahil natin ito sa ospital? Eh, syempre, yung kaibigan natin, kapitbahay natin, tutulong na. Sige, pre, tulungan kita. Pero wala pa sa kalagitnaan ng daan. Pre, ikaw na lang, hindi mo kaya. Diba? Oh. Yes, makakatulong sa atin yung mga pamilya natin, yung mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin, pero sa pansamantala lang. Pansamantala lang, hindi talaga hanggang sa makarating ka sa dulo. Eh, ang Panginoon, once na sinurrender mo na, Lord, ay mga sakit na to, itong 50 kilos na sakit na to, na problema na to, alam ko kasama kita, alam ko tutulungan mo ako. Magiging magaan yan, kasi ang Panginoon nandyan sa likod mo. Inaalalayan ka sa 50 kilos na kahirapan na yan, nasakit na yan, hanggang sa makarating ka. Sa damo pupuntahan. O, libre na yun. Diba? Libre na. Pag ipamili ng tulong sa Panginoon, kesa pamili ka ng tulong sa kapitbahay mo, sige, tutulungan kita ngayon, pero dapat babayaran mo ako pagkatapos nito. Diba? Yan ang po kasi ang mindset natin ngayon. Kaya bantayan natin family. Gamitin natin yung kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ha? Gamitin talaga natin. Huwag natin hayaan lang na wala lang, nasa atin lang. Tapos, yan lang, ganun lang. Katulad ng baril. Binigyan kayo ng general nyo ng baril. Punta kayo sa gera. Hindi pwedeng patayo-tayo lang kayo doon. Tapos nasa bulsa lang ng baril. Hindi pwedeng ganun. Eh, kung putukan ka na dyan, eh, di ba, bye. Diba? Hindi ganun yun. Diba? Kailangan gamitin natin. Ha? Hallelujah. Hindi pwede na marunong lang tayo magtrabaho, magnegosyo, tapos humingi sa Panginoon na, Lord, ayaw ko ng trabaho na ito, ibang trabaho naman. Hindi pwedeng ganyan, na puro lang tayo trabaho, puro negosyo, puro pangkabuhayan, tapos yung spiritual natin natutulog. Diba? Minsan, yung iba pa niyan, is talagang wala ng buhay, patay na ang spiritual. Diba? After ng trabaho, ano nangyayari? Diba? Bagong sahod, parang ipon, lumipad. Diba? Ganun ka, family, kapag hindi nyo gininawan, hindi nyo ginising, hindi nyo binigyang buhay ang spiritual nyo. Kasi, the moment na dumating yung sahod, galing sa trabaho, biglang pasok si bills, biglang pasok si pagkain, biglang pasok ang mga bayarin. Eh kung hindi buhay ang spiritual mo, hindi mo alam kung paano i-manage yan, ano na lang mangyayari? Diba? Kaguluhan na sa isipan. Ang gulo-gulo na ng isip. Hati-hati. Ito para sa kuryente, ito para sa tubig, ito para sa bigas, ito para sa ganito, sa baon, sa ganyan. Wala na natira sa'yo kahit piso, in Jesus' name. Diba? Kapag hindi tayo marunong mag-manage. Diba? Kung marunong ka mag-manage, alam mo sa isip mo yung dapat gawin. Diba? Diba? Amen. Diba? Hallelujah! Glory to Jesus! Glory to Jesus. Yan. Kaya, ano ninyo, hindi pwede laging trabaho, kailangan gugulan din natin ang panahon, ang ating spiritual. Diba? Kaya nga tayo, lagi tayo nagpa-Bible study tuwing gabi. Yes. Nagpa-Bible study tayo tuwing gabi para yung utak ng tao is patuloy na ma-refresh. Diba? Kasi hindi mo naman masasabi sa buong maghapon. Si Satanas natulog lang. Hindi natin masasabi. Sa buong maghapon, nandiyan talaga siya. Diba? May mga pasaring-saring na marinig ka sa mga chismakers dyan. Si ganyan, si ganito, ganyan. Kaya, pagkagabi, Bible study, diba? Para ma-refresh yung isip natin lahat ng mga sa buong maghapon na pumasok sa atin, mga kaguluhan sa isipan, mga problema. Once na makabakinig ka ng salita ng Panginoon, refresh na ulit yung isip natin. Kasi ito lang naman yung natin. Andito yung buhay sa salita ng Panginoon. Hindi sa salita ng mga marites dyan sa mga tabi-tabi. Nandito ang tunay na buhay sa salita ng Panginoon. Kaya nga lagi ini-encourage, magbasa talaga ng Bible. Kung hanggat maaari, manood ng Superbook,
yung mga kabataan, o kaya manood ng live with prophet. Yan talaga, yung mga pangangaral, yan, nandyan talaga. Diba? Hindi pwede natutulog-tulugan natin yung mga nararanasan natin na hindi magaganda. Amen po? Amen. Diba? Pansin natin, sino yung mga may kakilala dito, mga mayayaman, mga negosyante, may mga mansyon, may-ari ng mga buildings. May kakilala kayo? Sabihin natin yung mga politiko, presidente, yung mga ganyan. May-ari ng mga mansyon, malalaking bahay. Diba? Ano nangyayari sa kanila? Marami ng pera, maraming negosyo, maraming business, mga klaseng negosyo. Diba? Sobrang daming, sobrang daming pera, sobrang daming properties, sobrang daming business, tapos, sobrang dami din ng sakit. Diba? Pansinin nyo. Dahil sobrang nilang yaman, kaya nilang bumili. Para sa kanila, kaya nilang bumili ng buhay ng tao. Once na magkasakit sila, Jesus name, sakit sa kidney, sakit sa puso. Ano yung mga nababalitaan natin ngayon? Ano yung mga sikat na balita ngayon? Ano yung mga latest na balita ngayon? Nagkakawala ng mga bata. Ano yung idea natin? Bakit may ganyan? Nagkakawala ng bata? Para po pagkakitaan nila. Yes. Pagkakitaan nila yung mga organs ng mga bata. Yan yung mga kasi mayaman, kayang kumuha. Kayang pumili ng buhay ng tao. Diba? Ano yung mga inano nila ngayon? Mga kabataan. Yan, mga bata. Yes, kabataan. Kasi alam naman natin, yung mga kabataan is fresh talaga. Fresh pa yung laman loob niya, yung mga ganyan ni Jesus name. Basta, yan yung mga ginagamit nila. Diba? Kasi sila is sa sobrang kayamanan, akala nila kaya nilang bilhin ang buong mundo. Diba? Kapag may sakit sila sa ganito yung solusyon nila. Diba? Mayaman ka nga, pero may sakit ka naman. Mayaman ka nga, pero masakitin ka naman. Anong silbi ng kayamanan natin? Kung yung katawan naman natin inaalipin ng sakit. Diba? Maubos lang din yung kayamanan mo. Maubos lang lahat ng pinaghirapan mo para lang ipambili mo ng gamot. Ipambili mo ng mga kung ano-ano para lang gumaling ka. Tapos, after papunta sa ospital, nagpa-check up, nagpa-laboratory, ganito yung lumabas, binigyan ng gamot. Oo. Ano to? Maintenance. Maintenance, it means hindi pangpagaling ng sakit, pang-maintain ng sakit. Kaya maintenance. Diba? Pang-maintain ng sakit. Diba? The more na umiinom ka ng maintenance, ano ibig sabihin? Kailangan sa ganitong oras, iinom ako ng ganitong gamot. Iinom ako ng maintenance ko kasi sabi ng doktor, may sakit akong ganito. Jesus name. Kaya sa ganitong oras, iinom ako. Yun yung pinanghawakan ng tao. Kaya ako may maintenance kasi may sakit ako. In Jesus name. Yan yung pinang-maintain ng sakit ko ngayon. Magkano ang maintenance kada buwan? Depende sa sakit. Diba? Kusugat lang yan, gas-gas lang yan. 1.8 lang yan. 2, 3. Kung sa internal. Hallelujah. Internal. Kung wala kang milyon, ewan ko, kung wala kang mga baka, baboy, mga alaga dyan ang pwede mong ibenta, ewan ko na anong mangyayari talaga sa mga tao. Diba? Nagpaalipin sa gawa ni Satanas, sa mga pakana ni Satanas. Diba? Pansinin niyo, family. Pansinin niyo, kailangan yung isip natin as i-align natin yung isip natin sa kaisipan ng Panginoon, hindi sa kaisipan dito sa mundo. Diba? Kailangan i-align yung mga isip natin. Yung mga maling pananaw, mga maling prinsipyo, kailangan mai-align yan sa prinsipyo ng Panginoon. Amen po. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Diba? Sino gusto maging mayaman? Sino gusto maging mayaman? Lahat tayo gusto maging mayaman. Diba? Wala namang tao na hindi na naghangad ng maging mayaman. Diba? Amen. Diba? Pero syempre, dapat pag dumating tayo sa point na ganyan, na humingi tayo ng
kilala na natin ang Panginoon. Kasi once na kilala mo ang Panginoon at naging milyonaryo ka, ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon yan, kaya mong i-handle. Diba? Once na may sakit, sakit ka lang. Kilala ko ang Panginoon ko nagpapagaling. Yung pera mo save, yung properties mo save. Kasi alam mo kung paano naman i-review. Diba? Alam mo naman, sakit ka lang. Hindi ko gagamitin yung pera ko para pang ibang ospital. Nare-review ko lang kita. Ganun. Kaya huwag natin asawin na maging mayaman tapos hindi pa tayo fully nag-surrender sa Panginoon. Diba? Pero, okay lang naman Hallelujah! Okay lang na mahirap. Basta walang sakit. In Jesus' name. Okay lang maging mahirap in Jesus' name. Basta walang sakit sa pamilya, walang mga sakit-sakit sa katawan. Diba? Normal lahat. Diba? Okay lang kahit tuyo ang ulam. Okay lang kahit galunggong yung ulam. Diba? Basta buo kayong family. Diba? Buo yung katawan nyo. Diba? Okay yan. Diba? Ang gugustuhin nyo, mayaman pero maraming sakit o mahirap pero masaya. Kontento. Diba? Pero syempre, pag nandito tayo sa presensya ng Panginoon, hindi tayo mananatiling mahirap. Hindi tayo magiging mahirap dito sa mundo. Hindi tayo magiging mahirap sa presensya ng Panginoon. Hindi tayo magiging mahirap dahil sa mga sakit. The more nakilala natin ang Panginoon at sumusunod tayo sa Panginoon. Amen? Amen. Amen. Hindi katulad ng mayaman. Diba? Mayaman nga, pero yung mga kinakain, limitado lang. Mayaman, kaya bumili ng lechon baboy, lechon baka, lechon manok, lahat ng lechon, kayang bilhin yan, pero hindi nila kayang kainin. Mayaman nga, kayang bumili ng lahat, pero limitado lang yung kakainin. Limitado lang yung pwedeng kainin kasi masakit eh. Sabi ng doktor ko, bawal ako sa lechon. Sabi ng doktor ko, bawal ako sa lechong manok. Diba? Sabi ng doktor ko, bawal ako sa tuyo. Yung mga ganyan-ganyan. Nasa isip lang naman ng tao yan. Ang Panginoon ang nagkaloob sa atin lahat ng mga pagkain na yan. Hindi naman na binigay yan para mamili tayo, para magutom tayo. Diba? Hindi naman na binigay yan para alamin natin na hindi ako pwede sa ganito, hindi ako pwede sa ganyan. Ang kaaway lang naman ang may gawa niya kung bakit naging hindi pwede sa'yo, naging bawal sa'yo. Diba? Sino ba may gawa kung bakit nagkakatoxic ang mga pagkain? Tao lang din naman. Diba? Bakit meron mga chemical na ang mga pagkain ngayon? Tao din naman. Diba? Diba? Alam naman natin, tao lang may gawa niyan. Dahil yung mga tao na yan, sila yung inalipin ng kaaway. Diba? Para lang kumita, para lang magkaroon ng hanap buhay, lahat gagawin para lang makabenta, kahit alam na hindi na dapat na ibenta kung ano-anong ilalagay sa pagkain. Kaya yung tao, dumadating sa isip nila na kapag kumain na nito, magkakasakit. Kasi dahil lang din naman sa tao, dahil lang din naman sa espiritu na nagmamanifest sa tao na yan. Diba? Kaya kayo, huwag kayong papayag na limitahan ng kaaway yung mga kakainin natin. Diba? Kasi, yun yung sinasabi, baguhin natin yung prinsipyo natin, yung pananaw natin sa buhay. Baguhin natin yung pananaw natin sa buhay. Anong pananaw? Kung dati, bawal ako kumain ito kasi magkakaganito ako, baguhin natin yan, nasa isip lang ng tao yan. The more na yan yung iniisip mo, yan yung magmamanifest sa katawan mo. Diba? Diba? Pansinin nyo, mga dahilan, masakit yung ganito ko, masakit yung ganyan. Ano nangyari? Ayan, nagkatotoo, in Jesus' name. Masakit na nga si ganito, masakit na si ganyan. Bawal ako nito, bawal ako niyan. Hanggat yan pa yung mga nasa isip nyo, wala talagang mangyayari. Diba? Pero kung yung prinsipyo natin is ilalagay natin sa prinsipyo ng Panginoon. Diba? Masaya ang buhay. Maalawan ang buhay. Diba? Gano'n pa kahirap yun? Gano'n pa kahirap na sumurrender sa Panginoon? Gano'n pa kahirap na
nahiya ibigay lahat sa Panginoon kung ano man yung hindi natin kaya. Ganun ba kahirap yan? Di ba? Ang dali-dali lang naman. Nasa tao lang talaga. Kaya huwag niyong hayaan na alipinin tayo ng kaaway. Huwag niyong hayaan na mag-party-party sa atin si Satanas. Huwag niyong hayaan na mag-party-party si demon sa atin. Diba? Lagi natin sinasabi, para hindi makapasok yan, hindi makapasok si Satanas, si demon, si evil, si devil, marami yan silang magkakaklase. Hindi lang yan iisa, marami yan sila. Diba? Pero ang mastermind dyan is si Satan. Para hindi makapasok sa atin, ano ang dapat gawin? Review. Isarado ang dapat isarado. Huwag magbigay ng bukas na pintuan. Diba? Ang pinaka-point talaga para makapagbukas ng pintuan yan, isipan ng tao, mata ng tao, bibig ng tao. Once nang isip, makapag-isip, may sakit ako. Bukas yung pintuan ngayon. Ay, di si Satanas, may sakit ka pala. Ay, di sige, bibig natin ang sakit. Yan yung mga open doors. Once na makakita ng mga hindi magaganda, ano nangyayari? Diba? Yan na, mga open doors. Once na yung bibig, makapagsalita, yan na, yung sinasabi ko, may sakit ako, mahirap lang ako. Pasok na. Welcome. Diba? Huwag natin i-welcome, huwag natin hayaan makatuloy sa atin. Good example niyan is yung mismong bahay natin. Para hindi makapasok yung pagnanakaw, ano dapat gawin? Isarado ang pinto. Isarado ang mga bintana. Isarado, ipadlock. Ganyan dapat ang ginagawa natin sa buhay natin, sa isipan natin. Dapat yan ang sinasabi. Ang manirahan dyan is yung fruit of the Holy Spirit. Diba? Kailangan yung isingin ng mga natutulog nyo, Spirit. Amen. Diba? Amen po. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yung mga tao, kahit meron ng trabaho, meron ng negosyo, meron ng lahat ng ari-arian dito sa mundo, pero hindi pa rin makontento. Diba? Walang kakontentuhan. Puro pa rin hingi sa Panginoon, Lord, gusto ko nito, gusto ko niyan. Kung ano yung makita sa iba, gusto ko nito, gusto ko nito, gusto ko niyan. Walang kakontentuhan. Diba? Ang mga tao. Bakit walang kakontentuhan? Diba? Kasi yan yung inaano sa atin ni Satanas. Dapat hindi ka makontento, dapat meron ka nun, dapat meron ka niyan. Diba? Puro tayo hingi ng blessing, Lord, gusto ko pa nito, gusto ko pa niyan. Ano pala yung gusto natin? Yung instant money? Yung uulan dyan sa langit? Yung lalagpak mula sa bubong hanggang sa lapad? Yun ba yung inaasal-asal natin na puro tayo hihingi sa Panginoon? Eh meron ka naman ng trabaho. Binigyan ka naman ng negosyo. Diba? Ano pa ba yung hihingi natin sa Panginoon? Diba? Diba? Amen. Amen. Hallelujah. Dapat makontento tayo kung ano yung meron tayo. Diba? Makontento tayo. Kung binigyan ka ng Panginoon yan, makontento ka yan. Pasalamatan mo kahit gaano kaliit niyan. Kasi kung marunong kang magpasalamat sa maliit na bagay, mas magiging marunong kang magpasalamat sa malaking bagay na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, unti-unti yan magbibigay. O, ito muna. Kasi, ikitas ka pa niyan. Kaya mo bang pasalamatan yan? Eh yung iba, pag binigyan ng Panginoon, ng kung ano man yung hinihingi nila, tapos hindi pa ganun ibinigay ng Panginoon. Sabihin pa niyan, Lord, ito lang yung kaya mong ibigay, bastinado pa yung Panginoon. Diba? Hindi makontento. Eh ang sabi sa Bible, makontento ka kung anong meron ka. Pasalamatan mo kahit gaano kalit yan. Kahit gatundok pa yan, pasalamatan natin yan sa Panginoon. Diba? Dahil muna nagpapasalamat ka sa maliit na bagay, mas magiging marunong kang magpasalamat sa malaking bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ngayon, huwag tayong magreklamo ng magreklamo.
Di ba? Huwag puro reklamo. Kailangan magpasalamat din tayo. Di ba? Di ba po? Amen. Katulad ni Job. Katulad ni Job. Sa kabila ng mga problema, sa kabila ng mga pagsubok, siya ay nanatiling lingkod ng Panginoon. Narinig niyo na ito, di ba, last Sunday? Yung kwento ni Job, na isa siyang mayaman na tao sa lugar nila. Isa siyang matuwid na tao, umiiwas sa mga problema, sa mga masasama, para maging malinis sa Panginoon. Ano nangyari? Binigyan siya ng pagsubok, binigyan siya ni Satanas ng mga sakit, binigyan siya ng kahirapan, di ba? Pinahintulutan ng Panginoon na subukin siya ni Satanas. Di ba? Pinahintulutan ng Panginoon. Namatayan ng anak, nawalan lahat ng kayamanan. Pero si Job, nanatiling marunong magpasalamat sa Panginoon. Nanatiling matuwid sa Panginoon. Diba? Dapat ganyan tayo sa panahon ng mga problema, sa panahon ng mga pagsubok, dapat marunong pa rin tayong tumingin sa Panginoon. Marunong pa rin tayong magbalik tanaw sa Panginoon sa lahat ng mga ginawa niya. Kasi the more na may problema, stress lang naman yan. Pagsubok lang naman yan. Tinitingnan ng Panginoon kung hanggang saan katatagal. Diba? Kung i-allow niya ba to, is mananatili ka pa rin sa Kanya, or once na i-allow niya yung problema na yan, dyan ka nabibitaw sa Kanya. Ang tao kasi, once na may pagsubok na ganito, Lord, bakit mo ko binigyan ng ganito? Bakit mo ko hinayaan na maging ganito? Ano bang ginawa ko kasalanan? Ano bang nagawa ko sa iyo? Questionado lahat sa Panginoon. Pero bakit hindi natin questionin yung mga sarili natin? Diba? Questionin natin yung mga sarili natin. Naging dapat ba tayo sa Panginoon? Diba? Questionin natin yung sarili natin, huwag yung Panginoon. Kasi ang Panginoon ang may gawa ng lahat. Ang Panginoon mapagmahal. Tayong mga tao, mapagmahal ba tayo sa kapwa natin? Mapagkontento ba tayo? Pansinin natin, huwag natin questionin ang Panginoon. Ang mga sarili natin ang questionin natin. Amen po, family. Amen. Amen. Hallelujah. In the book of Matthew, chapter 6, verse 33. Matthew 6:33. Alam niyo to, familiar to sa inyo. Basahin natin. English. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Sa Tagalog, pero higit sa lahat, unahin niyo ang panawagan ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya, at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Diba? Unahin natin ang Panginoon. Unahin natin ang kingdom ng Panginoon. Hindi tayo puro petty trabaho, puro negosyo, tapos yung kingdom ng Panginoon, wala tayong ginagawa. Kaya sabi niyan, but seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, lahat ng makikita mo dito sa mundo, kaya niyang ibigay sa'yo the more na inuna mo siya. Diba? Diba? Amen. Yan yung salita ng Panginoon. Dapat yan yung panghawakan natin. Hindi pwede na marunong na tayo magtrabaho, na marunong ng magnegosyo, na makatapos ng pag-aaral, yung mga nasa isip ba, yung mga makamundong bagay. Alam naman natin, pangsamantala lang naman tayo dito. Saan ba tayo talaga maglalagi? Di ba sa presensya ng Panginoon? Di ba? Paano kung nandito ka pa lang sa lupa? Hindi ka pa gumagawa para sa kingdom ng Panginoon. Wala ka pang naiambag. Paano nga pagdating ng paghuhukom? Paano na tayo? Nakasulat naman yan sa aklat ng Panginoon. Kung ito ba, si ganito, may nagawa bang tama nung nabubuhay? Di ba? Questionado lahat yan sa aklat ng buhay. Di ba? Si ganito ba, may nagawa sa kingdom ko? Di ba? Questionado lahat yan. Hindi natin maitatago sa Panginoon lahat ng mga ginagawa natin. Amen. Lagi niyong tandaan ng Panginoon, kahit gaano kaliit na halos hindi mo na makita-kita yan ng Panginoon.
wala tayong may tatago sa Panginoon. Amen, family? Amen. Amen. Kaya huwag tayong umayon sa takbo nitong mundo. Huwag nating unahin lahat ng mga nandito lang, lahat ng mga pangsamantala lang. Yes, kailangan natin magtrabaho. Yes, kailangan natin mag-aral. Pero dapat sinasabay natin yan. Yan. Kung paano tayo tatrabaho sa kingdom ng Panginoon. Diba? Yan yung once magtrabaho ka, nakakilala ka sa Panginoon, may nakita kang ganito, sharean mo. O, sir, ganito, ganyan. Alam mo, ang buhay, ganyan talaga. Pero hindi tayo papayag na kung ano mang nasa sitwasyon ka ngayon, hindi tayo papayag na hanggang dyan ka na lang. Sharean mo, mga kabataan, habang nag-aaral. Sharean yung mga kaklase. Diba? Karamihan sa mga kabataan talaga. Diyan talaga lahat. Si Satanas diba? Kaya merong mga bata pa, nagkapakamatay na. Kaya yung mga masusumpungan natin, na alam natin mga tahimik, hindi lang ganyan, hindi lang yung mga nangangailangan, lahat talaga. Wala tayong pipiliin. Kailangan, kausapin mo, kamustahin natin. Diba? Nagtrabaho ka sa kingdom ng Panginoon, sa ganyan pala. Diba? The more na pinangaral mo yung salita niya, the more ka nagtrabaho sa kingdom ng Panginoon. At lahat ng hiniin mo sa Kanya, kaya niyang ibigay sa'yo. Diba? At ang Kanyang kaluwalhatian, kaya niyang ibigay sa'yo. Ganun ang family. Lagi niyong tandaan yan. Matthew 6:33, sa uluhin yung family. Mas maganda sa English, pero kung gusto nyo sa Tagalog, okay din. But seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lagi natin isipin yan. Amen po? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Paano nga tayo mananalo sa spiritual battle? Paano tayo mananalo sa spiritual battle? Kailangan natin kalabanin lahat ng mga negatibo sa isipan natin. Lahat ng mga negative na pumapasok sa isip mo, kailangan alam mo kung paano itabo yan. Alam mo kung paano i-handle yan. Alam mo kilalanin kung sino yan. Diba? Lahat ng pumapasok sa isip mo, kaguluhan, kahirapan, kasakitan, dapat alam mo kung paano gagawin dyan. Diba? Lahat ng mga negative sa usak sa isipan natin. Once na mapagtagumpayan mo yan, panalo ka sa spiritual battles. Pero kung hindi mo kayang pagtagumpayan yan, sa simpleng mga tumakbo lang dyan sa isip mo, dumaan lang, nagpapansin lang, tapos hindi mo nalusutan yan, hindi mo kayang labanan yan. Diba? Paano na lang yung spiritual battles natin? So, para manalo tayo, kailangan alam mo kung paano labanan yung mga negatibo sa isipan ng tao, sa isip natin. Dapat mapaglabanan natin yan. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. In the book of Proverbs, chapter 24, verse 10. Basahin natin, family. Proverbs 24:10. 24:10. Wala? Wala dyan? Wala. Sige, ako na lang babasa. Proverbs chapter 24, verse 10. Kung hindi ka makatatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugan ng ikaw ay mahina. Nakasulat dito. Pansinin niyo, family. Kung hindi ka makatatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang ikaw ay mahina. Diba? Kung sa simpleng problema, kung sa simpleng pagsubok, hindi mo kayang pagtagumpayan, kung kani-kanino ka humingi ng advice, kung kani-kanino ka lumapit, nangangahulugan lang yan na mahina ka. Diba? Amen. Paano natin malalaman na malakas tayo? Paano natin malalaman na malakas tayo in the spiritual? Diba? Kung sa may negative, alam mo kung paano labanan. Yan din yun. Diba? Kaya huwag natin hayaan sa mga simpleng problema
is manghina ka na agad. Diba? Hindi mo na agad alam kung paano labanan. Kasi nangangahulugan lang yan na mahina ka. At syempre, hindi rin tayo allowed talaga na manghingi ng advice kung kani-kanino. Kasi ang bawat tao is may kanya-kanyang pananaw sa buhay. Bawat tao is may kanya-kanyang kaisipan. Diba? Yung iba, magaganda yung advice. Yung iba, hindi magaganda yung advice. Eh, pag nagkamali ka ng pinuntahan na pray, problema ako, ganito, ganyan. Ang hinigil naman ng advice ay pray. Iinom natin yan. Hallelujah. Yan yung diba? Diba? Kaya hindi tayo allowed talaga na manghingi ng advice kung kani-kanino. Ang hiningan natin ng advice, ang Panginoon. Lord, may problema ako ganito. Pero alam ko, kasama kita. Alam ko, bibigyan mo ko ng tamang kaalaman kung paano ko mapagtatagumpayan to. Diba? Ganon. Huwag tayong lalapit kung kani-kanino. Amen? Amen. Amen. Kasi, minsan, yung mga nilalapitan natin, imbes na masolusyonan yung problema mo, mas lalo pang lalala. O dahil nayaya ka sa inuman, pre, dito na lang tayo, mag-inom na lang tayo, para mawala ang problema mo. Maling prinsipyo. Maling prinsipyo. Diba? Once na may upo, pre, inom natin ng may kagawansi. Hallelujah! Maling prinsipyo. Diba? Pagkatapos uminom, ang upo, nandun pa rin. Diba? Maling prinsipyo, maling pananaw ng tao. Diba? Humingi ng advice, uminom tayo para mawala yung problema mo, itulog mo lang yan pagkatapos. Pag-iising mo, andun pa rin yung problema. Mas lumala pa. Ang over, masakit si ulo, masakit si ganito. Maling prinsipyo. Kailangan natin maituwid lahat ng balikong prinsipyo ng tao. Kailangan natin maituwid lahat ng maling pananaw ng mga tao. Amen. Yan yung mga sinasabing maling pananaw. Kaya, huwag tayo basta-basta manghingi ng advice kung kani-kanino. Amen, family? Amen. Mas gustuhin natin na manghingi ng advice sa Panginoon. Kasi sure Paul, once na sa Panginoon ka lalapit at manghingi ng advice, sure Paul, panalo ka sa laban na yan. Diba? Kahit ano pa yan, panalo ka sa laban na yan. Once na sa Panginoon ka, nang hingi ng advice. Diba? Amen. Hallelujah. Proverbs chapter 4, verse 23. Proverbs chapter 4, 23. Basahin natin. Unahin natin sa Tagalog dahil siya yung nasa taas. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Sa English, Still your heart with all the visions from it flow the streams of life. ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan niya ng buhay. Once na ang tao wala ng puso, anong nangyari? Patay. In Jesus' name, di ba? Yan yung daluyan ng buhay natin. Once na tumitibok pa yan, buhay ka pa. Di ba? Kaya ingatan natin ang buong sikap. Huwag nating hanyaan mataniman yan ng maling tanim. Kahit sa lupa, alam mong damo, pinabuhay mo pa rin. Dapat, alam mo nang hindi maganda yan, tanggalin mo na. Diba? Kaya huwag tayong magtanim ng hindi magaganda. Diba? Mas maganda ang umani ng masagana, malusog. Diba? Kaya ingatan natin yung mga puso natin ng buong sikap. Ingatan natin dahil diyan dumadaloy ang buhay. Amen, family. Diba? Kailangan sa buhay. Kailangan yung buhay natin, tayo ang mag-control sa mga gawa ng kaaway. Kailangan natin makontrol. Diba? Yung forces of darkness. Diba? Once na makontrol natin yan, victory is always our portion. Pero, pag ikaw ang nakontrol ng dark forces ng mga gawa ng kaaway, di para ka ng puppet niyan, sunod-sunuran. Diba? Once na ikaw ang makontrol,
sunod-sunuran ka na lang. Diba? Dapat mas matalino ka dyan. Diba? Dapat mas matalino ka dyan kasi anak ka ng Diyos. Ayan, sa Satanas lang naman yan. Mas makapangyarihan yung Ama natin dyan. Diba? Kaya huwag tayong papayag ng control tayo ng mga kaaway. Dapat tayo yung kukontrol sa kanila. Once na may negative thoughts, alam mo kung paano kontrolin, alam mo kung paano pagtagumpayan. Amen, family? Amen. Amen. Mahaba-haba to family. Hallelujah. Hallelujah. The moment na hindi mo makontrol ang mga forces, ikaw ang makokontrol. Lagi natin isipin yan. The moment na hindi mo makontrol yung mga dark forces, ikaw ang makokontrol. Kaya alam mo dapat, once na hindi maganda ang dumating sa'yo, alam mo dapat kung sino yan. Alam mo dapat kung kanino galing yan. Para alam mo kung paano mo kukontrolin yan. Amen po? Amen. Hallelujah. But the moment na tayo ang kumontrol, that's the moment that we can overpower of kingdom of darkness. Palagi nating tandaan yung family. Hallelujah. So last verse. Hallelujah. Dito tayo magtatapos, but next Sunday is itutuloy natin to. Okay, family? Enjoy natin to kung paano natin tatalunin sa Satanas. Diba? Enjoy natin to. So, in the book of Genesis, chapter 3, verse 15. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring. And he will crush your head, and you will strike his heel. Hallelujah. Sa Tagalog? At papagalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi. At ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo. At ang ikaw ang dudurog ng kanyang sako. Yes, hindi yan yung specific na ahas na dinurog natin yung ano. Diba? Ang ano niyan, family, is yung maling prinsipyo ng tao. Diba? Alam niyo na kung ano yung mga maling prinsipyo. Alam niyo na kung ano yung mga maling pananaw. Diba? Amen? Amen. Amen. Kaya, I hope, I decree na naintindihan natin lahat at sa next Sunday, sa pagbabalik natin, i-continue natin itong topic natin about how to defeat Satan. Kaya always remember, family, lahat ng naunawaan at naintindihan natin dito is kailangan Isa puso, isa isip, isa buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Glory to Amen. Jesus. Dapat hindi lang siya yung nakaintindihan. Baka siya lang yung nakaintindi. In Jesus' name. Pero Amen. i-declare na lahat tayo is naintindihan natin yan. At lahat tayo ay may napulot na aral dyan. Diba? At alam natin kung paano yan gagampanan sa mga buhay natin. Hallelujah. Glory to Jesus. Sige, family. I want you to stand in the presence of our living God. Hallelujah. Glory to Jesus. I want you to lift up your hands and let's worship the Lord of Lords and the King of Kings. Hallelujah. Glory to Jesus. Thank you, Jesus. Sige. Hallelujah. Praise God. Lift up your hands, family. This is the moment to meditate the goodness of God. Hallelujah. Glory to Jesus. Kailangan nyo kausapin ng Panginoon. Kailangan nyo lahat ang surrender sa Panginoon. Lahat. Sige, okay na yun. I give you my heart. Hallelujah. This is the moment to give your heart. Alam naman natin na ang puso natin ang daluyan ng buhay. Hallelujah. Kailangan natin na i-meditate kung gaano kabuti ang Panginoon sa mga buhay natin.
Alam naman natin yan na sa araw-araw is may ginawa sa atin ang Panginoon. Alam naman natin na ang Panginoon is hindi niya tayo hahayaan sa panahon ng mga pagsubok, sa panahon ng mga circumstances, sa panahon ng mga, hallelujah, glory to Jesus, sa panahon ng mga kasakitan, hindi niya tayo hahayaan dyan dahil hindi niya tayo bibigyan, hindi niya i-allow ang mga pagsubok na yan kung hindi natin kakayanin. Hallelujah. Dahil tayo ay mga anak ng Panginoon, anak tayo ng Panginoon, dapat alam natin kung paano natin gagampanan yung pagiging anak ng Panginoon. Hallelujah. Glory to Jesus. Let's worship to our living God. Hallelujah. Meditate, family. Meditate. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wake, Lord, have your way in me. Meditate, family. This is my desire to honor you. Lord, with all my heart, I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wake, Lord, have your way in me. Hallelujah, glory to Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Meditate, family, meditate. Kausapin natin yung Panginoon. Lahat ng mga desire, lahat ng mga inaasam-asam ng mga puso natin. Hallelujah. Begin to surrender to our living God. Hallelujah. This is the moment. Lahat ng mga kasakitan, lahat ng mga hindi magagandang mga pinagdaanan. Hallelujah. Begin to surrender. Hallelujah. Lahat ng mga inaasam niyong mga magagandang bagay ay mapapasa inyo. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Let's pray to our living God. Hallelujah. Kausapin natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Surrender. Give your heart to our living God. Lord, I give you my heart. I give you my soul.
Hallelujah. I want you to lift up your hands, family, and focus. Hallelujah. Begin to pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. This is the moment na pasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat ng mga ipinagkaloob niya sa atin, sa lahat ng mga ibinigay niya sa atin, maging sa mga pag-iingat, sa mga proteksyon na ipinagkaloob niya sa atin at sa ating mga pamilya. This is the moment na maibalik natin yung pasasalamat na para sa Panginoon. Huwag natin pagdamutan ng Panginoon, family, dahil ang Panginoon ay hindi naging madamot sa atin. Ang Panginoon ay hindi naging mapili para sa mga tao na pagkakalooban niya ng mga bagay-bagay. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to Jesus. Sige. Hallelujah. Let's pray. Hallelujah. Father, in the